Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay July 10, 2024. July 10 is Wednesday. Katulad ng naipangako ko po sa inyo, tuloy tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, lalo't higit sa Ebanghelyo para sa kinabukasan. So ang ating pag-aaralang ebanghelyo ngayon, ang ating pag-uusapan ay ang ebanghelyo para sa kinabukasan, July 11, 2024. July 11 is Thursday. So ito po ang ebanghelyo sa araw ng bukas, Huwebes, July 11. Share screen po si Sir. Wait lang po. Okay. So ito po ang ating ebanghelyo para sa araw ng kinabukasan. Simulan na po tayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay mula sa aklat ni San Mateo, Kabanata 10, mga talata 7 hanggang 15. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa sa parusang dinanas ng mga taga Sodoma at taga Gomora. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, yun po ang ebanghelyo natin para sa araw ng bukas. Simulan na po tayo sa ating pag-uusap, pagninilay, pero payagan nyo na muna akong manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in us the fires of thy love. Send forth thy Spirit, and they shall be created, and they shall renew the face of the earth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginnings, now never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, salamat po, salamat po. Tuloy tayo. Sana'y mapatnubayan tayo ng Panginoon sa ating talakayan. Okay. May isang ika-19 na dantaon na alamat na naging sikat, okay,
At ito ay tungkol sa katotohanan at kasinungalingan. Alam naman natin ang alamat. Usually, hindi naman yan totoo. But sometimes, yung message na ipinararating niya, yung moral nung alamat, yung moral lesson ng alamat, yun ang usually nagsasabi ng totoo. So, sabi dito sa 19th century legend na ito, alamat na ito, minsan daw nagkita si katotohanan at si kasinungalingan. Sabi ni kasinungalingan kay katotohanan, napakaganda ng araw. May pagdududa, tumingin si katotohanan sa langit at nakita niya nga, okay, na totoong maganda ang araw. Hindi madilim ang langit, na parang hindi talaga uulan. So, nagsimula silang magsama at mamasyal. So, they spend a lot of time together. Hanggang sa makarating sila sa isang balon o pool, paliguan. Sabi ni kasinungalingan kay katotohanan, napakainam ng tubig. So, si kasinungalingan referring to probably the temperature of the water. O sabi ni katotohanan naman, ng may pagdududa, ang ginawa niya, hindi siya nagsalita. Okay, nagdududa na naman siya, suspicious siya, kasi nasabi ni kasinungalingan, idinaw daw niya ang kamay niya sa tubig. At nalaman niya na totoo, na mainam ang tubig. So, perhaps again, yung temperatura ng tubig. So, sabi ni kasinungalingan kay katotohanan, tayo nang maligo. Okay? Tayo nang maligo. Kasi, napakainam ng tubig. So, sumang-ayon naman si katotohanan. So, nagsimula na silang maghubad. Pagkahubad nila, okay, pagkahubad nila, dumao daw na sila sa tubig. Nagsimula na silang maligo. Hanggang sa bigla-bigla, umahon si kasinungalingan sa pool, sa balon, at isinuot ang damit ni katotohanan. At tumakbo palayo, paalis. Galit na galit si katotohanan, hinabol si kasinungalingan at hinanap. Okay? So, hinabol niya si kasinungalingan, suot ni kasinungalingan ang kanyang damit at siya'y nananakbo ng hubad, si katotohanan. Nakita ng mundo si katotohanang hubad, the naked truth, at inilingon nila ang kanilang paningin away from the naked truth. They gaze away from the naked truth, and with contempt, may paghuhusga at galit sa kanilang nakita. Sa ganito, ano nangyari, si katotohanang hubad, nagbalik siya dun sa pool. Nagbalik siya dun sa balon. At dun siya'y nagtago hanggang hindi na siya makita. Out of shame. Out of kahihiyan. Magmula noon, sabi ng alamat, si kasinungalingan ay naglalakbay sa buong mundo na nadadamitan ng kasuotan ni katotohanan. Binibigyang kasiyahan ang lipunan sapagkat ang mundo sa anuman hindi na nito gustong makita. Do not wish, no? Do not wish at all to meet the naked truth. Nasa ano ko po yan eh, nasa cellphone ko, nasa notes ko. Nasa English siya, sinalin ko sa wikang Tagalog. Sana nabigyan ko ng katarungan. At ngayong nahayag ng katotohanan, sana'y mabigyan natin ng katarungan si hubad na katotohanan. Okay, bakit katotohanan ang pag-uusapan natin? Kasi nung binasa ko ang Ebanghelyo, katulad ng binasa natin, ang nakasaling sa akin ay
yung nasa wait lang po, yung ang nakasaling sa akin ay yung nasa talata 14. So, ang pinag-uusapan po nating ebanghelyo ay nasa Mateo kabanata 10. Ano yung nasa talata 14 ng ebanghelyo? Okay, kung inyong naalala, ng kababasa lang natin, sabi dito sa 14, kung ayaw kayong tanggapin, kung ayaw kayong pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Umalis kayo doon at ipagpag nyo ang alikabok sa inyong mga paa. So, kung minsan, okay, kung minsan, bakit kaya maaaring hindi tanggapin ng mga alagad? Okay, sa iba't ibang bayan ng kanilang paglalakbay para sa misyon, bakit kaya baka hindi sila tanggapin? Inunahan na sila ni Kristo kapag hindi kayo tinanggap, okay, o hindi kayo pinakinggan sa isang bayan o lugar, ipagpag nyo ang mga alikabok sa inyong mga paano ibig sabihin nun? Kasi alam natin si Kristo ang katotohanan. At kung magmimisyon ng kanyang mga alagad, ang misyon talaga nila ay ang sabihin ng katotohanan. Ang sabihin ng katotohanan tungkol sa buhay ng Panginoon, bakit naparito ang Panginoon, okay? Ano ang kagustuhan ng Panginoon? Iligtas sila sa kasamaan, di ba? Iligtas tayo sa kasalanan. Ngayon, kung minsan may mga tao na tinitignan ng kasalanan bilang maganda, eh, gano'n naman daw yun. Ang demonyo, hindi siya naman talaga anyong hindi kaakit-akit. Kung magpapakita yan sa'yo, yan ay mag-aanyong kaakit-akit. Anghel pa nga daw eh, kung minsan, ang ipakikita niya sa yung itsura, anghel ng liwanag. But actually, siya'y demonyo. Okay? So bakit ko nasabi yan? Iyon nga, alam ni Jesus, darating ang time, ang sitwasyon o pagkakataon na itong mga alagad na isinugo upang mangaral ng katotohanan, upang ipangaral siya, may mga taong hindi tatanggap. May mga taong hindi tatanggap. Katulad ng alamat, katulad ng nangyari sa alamat, naging mapaghusga sila doon sa pangyayari, nakita lang nilang hubad si katotohanan. With contempt, okay? With contempt and anger, ibinaling nila ang kanilang tingin away from the naked truth. So, ganun din ang nangyari doon sa Ebanghelyo. Kapag di kayo pinakinggan, kapag di kayo tinanggap sa isang lugar o bayan, ipagpag nyo ang alikabok sa inyong mga paibig sabihin nun, sa punto ng mga alagad, ginawa na namin ang aming dapat gawin. Hindi na namin kasalanan. Na ipangaral na namin sa inyo ang katotohanan, di nyo tinanggap. Okay? Ito'y testimonya, pagpapagpag ng alikabok sa paa. Ito'y testimonya na hindi na namin ito kasalanan, kundi kasalanan. At ano mangyayari sa mga bayang yun? Masahol pa sa nangyari daw sa Sodom at Gomora, sabi ng Panginoon. Yung mga makasalanang nagsisi, yung mga prostitute, yung mga magnanakaw, gumagawa ng katiwalian, na napangaralan at nagsisi, mabuti pa sila. Mabuti pa sila. At kayo, hindi kayo nakikinig, napakalubha pa ng masasapitin nyo. Dahil sa Sodom at Gomora, mga nangaral, okay? Dahil sa Sodom at Gomora, okay, nabuhay sila sa pagkakasala. Pero kayo, pinangaralan na kayo eh. Yung mga taga Sodom at Gomora, di naman sila pinangaralan eh. Nobody preached to them.
Nobody preached to them. Nobody taught them the way of holiness, the way of truth. Pero kayo, eto na nga sinasabi na nga ang katotohanan. Higit-higit pa. Ito na tungkol sa Panginoong Jesucristo. Tapos di nyo pa rin tatanggapin. So mas kaawa-awa kayo kaysa nangyari sa Sodom at Gomorrah. Well, we don't know kung anong klaseng mas hirap pa ang kanilang sasapitin. Pero alam natin nangyari sa Sodom at Gomorrah. Nagunaw sila. Ganito kung minsan tayong mga tao tumanggap sa katotohanan. Okay? Kung minsan ang katotohanan nagbibigay sa atin ng anxiety, nagbibigay sa atin ng stress. Kasi hindi natin matanggap yung katotohanan. Halimbawa, somebody will tell you, ikaw nagtataksil ka sa iyong asawa at nagsasabi siya ng totoo. O anong dadali nun sa isip mo? Anxiety, stress. Binibigyan ka nito ng out of peace of mind. Hindi ka binibigyan ng peace of mind. Kaya nga may mga tao, bakit umamin sa kasalanan? Kasi nakonsensya ako eh. Gumaganon sila. Kasi nakonsensya ako. Pinatay yung mga magulang, pinatay yung anak, ginahasa pa. Tapos, malaunan, lumabas at sinabi, bakit mo nagawa yun? Bakit ka lumalabas ngayon mula sa pagtatago? Nakonsensya ko. Ganun ang katotohanan. Ganun ang katotohanan kung paano umudyok ang katotohanan. Hindi man tanggapin ng marami dahil di nila matanggap dahil nagbibigay sa kanila ng anxiety, stress, kawalan ng kapayapaan sa isip, mananatili pa rin totoo yun. Ibaon mo man ang katotohanan, busalan mo man ang bibig ng mga taong nagsasalita ng katotohanan, busalan mo ng pera, busalan mo dahil sa iyong kapangyarihan, busalan mo sa pananakot, okay? Mananatili pa rin yung katotohanan. Hindi magbabago ang kalikasan ng katotohanan kahit ibaon mo at kahit pagtakpan mo. So ano ibig sabihin? Between the two, mabutit masama, mabuti talaga ang katotohanan. Bakit? Sinabi ni Jesus, I am the truth. Okay? Siya ang katotohanan. So anything that is a lie is not with Christ. Anumang kasinungalingan, okay, ay hindi kay Kristo. At kung sinasabi natin tunay tayong kay Kristo, saside tayo sa katotohanan. Gaano man ka-stressful sa atin yung katotohanan. That's the truth eh. Minsan, nakapagbigay ako ng talk sa isang community at napag-usapan namin ng katotohanan. And I told them, halimbawa, nagkaroon ka ng pagkakasala na nagtaksil ka sa iyong asawa. Tapos, ikinumpisal mo. Ihiningi mo ng tawad sa Diyos. Ikinumpisal mo, ihiningi mo ng tawad sa Diyos, kinumpisal mo sa pat. Kailangan mo bang sabihin sa iyong asawa? Somebody says, wag na. Somebody says in the community, one man says, wag na, di na kailangan. Bakit? Kasi magbibigay panganib yun sa paghihiwalay ninyong mag-asawa. Aaminin mo sa iyong asawa. Kung tatanungin ka niya, sa buong buhay mo ba ng ating pagsasama, hindi mo ko pinagtaksilan? Nagtaksil ka, tapos ikinumpisal mo, ihiningi mo ng tawad sa Diyos. Kailangan po bang sabihin sa Kanya? Somebody says sa community, wag na. And when I ask again, bakit? Follow-up question, magbibigay panganib ito sa relasyon. At kung masyadong mahalaga ang relasyon yung mag-asawa, ang inyong pagsasama, okay, mag-iisip ka.
nag-iisip ka. Pero may isa naman yung sabi niya, yes, I will. And ang tanungin ko, bakit naman? Kasi sa asawa ko at sa akin, mas gugustuhin pa naming malaman yung katotohanan. Gaano man ito kasakit o pangit. Kaysa, kumpara sa pagsalitaan mo ko ng mga kasinungalingan, kahit anong ganda, mas pipiliin ko pa rin ang katotohanan. So magkaiba sila. Magkaiba sila ng perspective kapag tanggap sa katotohanan. Ano man ang kanilang perspektibo sa pagtanggap sa katotohanan, ng isa, itatago ang katotohanan para lamang maligtas ang isang bagay na napakahalaga, yung relasyon. Samantalang yung isa naman naninindigan sa katotohanan. Mas mabuti pa daw nilang marinig ng mag-asawa ang isang katotohanan, gaano man ito kapangit, okay? Gaano man ito kadilim, kaysa ang sabihin mo sa kanila'y magandang kasinungalingan. Okay? So yun, maraming kwento sa Biblia ang nagpahamak sa mabubuting tao ng dahil sa katotohanan. I will cite you an example. Si Juan Bautista, pinagsabihan niya si Herodes, nakikisama ka sa asawa ng iyong kapatid. Ano nangyari dun sa asawa ng kapatid na pinakikisamahan ni Herodes? Nagalit siya, na-stress siya, nagkaroon siya ng anxiety, nawala ang peace of mind. Na magsayaw ang anak ng babae sa isang pagdiriwang sa harap ni Herodes bilang hari. Nasiyahan si Herodes, di ba? Nasiyahan si Herodes, kaya nang pinangakuan niya yung bata. Yung babae, sabi niya, kahit kalahati ng aking kaharian, bibigay ko sa iyo. Anong gusto mo? Sabi. Sabi nung babae, pumunta sa nanay. Pagpunta sa nanay, yun. Stress si Juan Bautista. Stressful. Nagugulo ko dahil kay Juan Bautista sa kanya mga sinabi. Ano hiniling? Pinapugutan ng ulo si Juan Bautista at nilagay sa plato. Because of the truth. So you see, ulit, ano man ang pagtanggap natin sa katotohanan, tanggap man ito natin o hindi, prefer natin ito, gaano man kapangit, kaysa sa manggandang kasinungalingan or ililihim natin dahil sa pagpapahalaga sa isang napakahalagang bagay para sa atin. Ano man ang pagtanggap natin sa katotohanan, negative man o positive, mananatiling ang kalikasan ng katotohanan ay katotohanan. At may panganib na gaano mo man ito itago, lalabas at lalabas yan. Okay, may panganib na lalabas at lalabas yan. Yung lalaki sumagot, Brother Aaron, wag na. Yung tinanong ko, nagtaksil ka sa iyong asawa, tapos kinumpisal mo na sa pare, iningi mo na ng tawad sa iyong sa iningi mo na ng tawad sa Diyos. Sasabihin mo ko ba yun sa iyong asawa? Taaminin. Brother Aaron, di na. Wag na lang. Why? Yung tinanong ko siya, to preserve the relationship, to protect the relationship, because he loved his wife. He loved his wife. But the other one told me, mabuti pang malaman ko ang katotohanan, gano'n man ito kapangit o kadilim sa aming mag-asawa. Basta ito'y katotohanan, kaysa isang magandang kasinungalingan. Nasaan man kayo dun sa dalawang taong yun, huwag nating kalilimutan na ang katotohanan laging mananatiling
lalo't alam natin minsan it will disturb us. It will disturb us. Just like what yung kalaguyo ni Herodes. It disturbed her mind. Pinapugutan. Ikaw ba maninindigan para sa isang katotohanan? Ilalagay mo ang ulo mo, isasangkalan mo ang ulo mo sa isang katotohanan. Yan ay isang uri ng tanong na dapat natin pagnilay-nilayan. Si Juan Bautista ay sinangkalan niya ang kanyang ulo dahil sa katotohanan. Napugutan siya ng ulo at ang ulo niya na ilagay sa plato. Tayo naman, maninindigan ba talaga tayo sa katotohanan? Gaano man kapanganib, kadelikado ang idudulot ng isang katotohanan para sa atin. Yun po, masyado ng maraming nasabi. Okay, sana kahit pa paano may isang bagay na napaisip kayo sa ating pinag-aaralan. Pag nilay-nilayan natin yung mabuti, panalangin natin anong tunay na aral ng Ebanghelyong yan. Yung Ebanghelyong yan, maraming mensahe. Pinili ko lang yung verse 14. Verse 14. Kasi yun yung nakaantig sa loob ko nang mabasa ko. Pag di kayo tinanggap, kapag di kayo pinakinggan, okay, sa isang bayan o lugar, pagpag nyo ang inyong mga paa, ang alikabok ng inyong mga paa, okay, ibig sabihin, ginawa nyo yan inyong tungkulin. Di nyo nakasalanan kung sila man ay magbago o hindi. Okay? So, yun po, manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ang katotohanan ay isang bagay na kung minsan mahirap tanggapin dahil kung minsan ginugulo nito ang aming mga isip at damdamin. Ngunit Panginoon, Ikaw ang buhay, ang katotohanan at daan. Panatilihin mo sa aming nagpapahalaga sa katotohanan. Katotohanang Ikaw. Liwanagin mo ang aming isip na manatili sa katotohanan. Huwag mong itulot na maging daan kami para pagtakpan ng anumang kasinungalingan. Just for the comfort of ourselves and just for the comfort of others, even those others are the ones we love. Lord, keep us in your truth. Keep us in your truth. The truth will set us free. The truth will set us free. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We adore you, we praise you, and we thank you, Lord. Forgive us of our sins. Those times na nagsinungaling kami, mas pinili pa namin ng kasinungalingan. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. And with Mama Mary's help, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po. Saturday po, hindi ako makakapag-publish ng gospel reflection. Pupunta po kami out of town sa probinsya ng partido ng aking asawa, kaya at wala dong signal, mahina ang signal. Wala din akong dalang computer or laptop. Hindi din po equipped ang laptop ko ng magandang camera. Desktop po ang ginagamit ko. So, nagpapaalam na po ako sa inyo na Saturday, wala tayong gospel reflection.
Tapos wala din pong Sunday dahil yun nga po usapan natin. Pahinga ako ng Sunday, pahinga tayo ng Sunday. So yun na po, Gospel Reflection Tuesday, Wednesday, and sumunod na araw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paalam.